kababayan, ayan na. Mayroong juicing chika si Dr. Lauren Badoy, mga kababayan, laban dito kay Auntie Claire. Akala natin, mga kababayan, no, na biro-biro lang yung sinasabing lumalove life na daw itong si Auntie Claire. Pero ayon dito sa impormasyong nakarating kay Dr. Lauren Badoy, lumalabas daw, mga kababayan, na mayroon daw relasyon itong si Claire Castro at yung isang, basta hindi natin kilala, nakita nyo yung nagbigay ng rosas, mga kababayan, mayroon daw relasyon kay Claire Castro. Yan daw ang nakarating na impormasyon kay Dr. Lauren Badoy. Sinare naman niya ngayon dito sa kanilang show na Bigwas ng Agila, mga kababayan. Bakit daw yan sumabog, mga kababayan, na na kwentong iyan? Dahil yung lalaki mismo ang nagyayabang na mayroon silang relasyon di umano kay Claire Castro. Aroy. May asawa yan si Claire Castro, mga kababayan. Bakit ganito? Pogi yung lalaki daw at bata. Ang concern lang nila ka Eric at Dr. Lauren Badoy, mga kababayan, baka magamit na naman, mga kababayan, ang posisyon sa gobyerno para magpasok ka ng isang tauhan dyan na may gagawing kabalastugan, mga kababayan. Dahil lumalabas na mukhang ginagamit lang daw na stepping stone itong si Claire Castro, mga kababayan, ng bagitong iyon para maitalaga sa mas mataas na posisyon. Yan ang kanilang kwento ha. Now, ngayon, Claire Castro, kung hindi totoo ito, call out mo. Di ba kaya sampahan ninyo ng kaso si Dr. Badoy, mga kababayan? Kung kaya mo, dahil si Dr. Badoy, mga kababayan, andun sa Japan. Eric, teka muna. Ma'am, go ahead. Na ADHD ako. Meron kasing may lumalabas na rumors na si Claire Castro is having an affair. Ha? Totoo yun? Ewan na natin, ha? Di ba may asawa si parang in-check nga yung asawa ni Claire Castro? With the DOJ spokesperson. Oh, Diyos Diba? ko. Kasi somebody Diyos ko, Lord. message Yung me. bagong spokesperson. Yeah. Si Oo. Martinez yata yun? Ay, Paulo nako. Martinez. So, Kung mayroong, mga kababayan, may apoy, mayroong usok. Paulo. Paulo Martinez. Yes, ma'am, go ahead po. Go ahead. oo, and ang yung blind items na lumalabas sa dyaryo, they're saying that the reason that pumatol si Paulo Martinez dito kay Auntie Claire, Wala, mayroon talagang mga kababayan, no? Mayroon talagang issue. Akala natin joke lang yun, mga kababayan. is because he wants to be assistant secretary. No, so for me, Nako. yun yung reprehensible. Kasi I don't really care about other people's personal lives. I don't care. I mean, they're consenting adults. I don't care, di ba? But that Yeah. you are using your position in government in exchange for sexual favors, that one is an issue with me. Oh, Yeah, So, very similar, ma'am, sa ginawa nila Ila de Lima, di ba? Correct. Ginamit correct. niya yung kanyang posisyon, kaya sa inabol ni Pangulong Duterte. ay, kagaya pala ni Dilima. Uy, confirm na yan. Ewan lang natin, mga kababayan, ha? So tayo, wala tayong alam. Hindi dahil sila Ila de Lima siya. Hindi dahil Hindi dahil maganda siya, kundi, dahil sa posisyon, Dayan. si Dilima, mga kababayan, nakatuhog ni Dayan. si Pangulong Duterte when she was with Commission on Human Rights, kundi ginamit niyang poder niya as DOJ Secretary to ask and manipulate sexual favors. Aroy, sexual favors. Na Uy, matatanda na kayo. Sina Dilima kung... Tapos niya- ito issue ni Claire Castro. Uy, ilang taon ka na ba, Claire Castro? mismo on television na pumupunta siya nag-overnight halos sa Bilibid. Ito Wala yung punto ka. ni Ma'am Lorraine. Wala kami Oh. pakialam kay Claire Castro kung magiging malandi ang Oo, no. Anyway, mga kababayan, kung gusto niyang magkipagrelasyon, hindi natin sinasabing totoo, ha. Pero ang sa atin lang, kung gusto niya, buhay niya yan, pero dapat umalis siya, mga kababayan. Hindi dapat magamit ang posisyon niya sa gobyerno para sa relasyon na yan, dahil dyan nag-uumpisa ang mga kababayan gaya kay Dilima, di ba? Di ba ang sinasabi si Dayan ang naging bagman? diskarte niya. Problema niya yon. Pero yung gamitin niya, yung pagiging malandi niya, ang pagkabalahura niya, Balahura. kumuha ng mga pabor at gamitin ito sa maniobra sa posisyon sa gobyerno, yan ay public interest issue. Go ahead, Ma'am Lorraine. Oo, delikado yun. Delikado Delikado. yun ganun. So ano pa pala ang Pero pinatulan talaga, ha? You know what?
You know what? You'd be surprised. You'd be surprised how a lot of younger men like really older women. And it's usually the Lord. younger men. Oh. Yeah, yes. And it's usually the younger men are usually confident. Yan ganyan, ano, matalino, etc., Okay. etc. Okay, yung But- bata to ma'am si ano eh, bata to si Martinez eh. Wala ba- Ala, baka another kaso na naman yan, ha? Mahilig pa naman magsampa ng kaso si Claire Ring Castro. Martinez. And also, this Polo Martinez daw, Ay, according to the blind anyway, mga kababayan, si Doc Badoy, andyan naman sa Japan, pero ikaw ka, Eric, careful ka dyan. items, no, is niyayabang niya sa mga kaibigan niya. Oh, Na kay- niyayabang! Kasi gusto niya maging assistant secretary. Nagugulat naman ako kasi hindi ko gets what's the big deal about being an assistant secretary. Kasi nung panahon, Ma'am, malaki yan ha. Sapagkat pag nag-assistant Asset? secretary ka, you can exercise power. Direktahan na natin, budget. Oh, ma'am. budget. Nag-aarigluhan kasi dyan. A lot of lawyers know that. Kung may arigluhan sa korte, kagaya ng ginawa laban kay Pastor Kibuloy, mga maniobra sa korte, sa DOJ, ma'am, mayroon din ganyan. And if you're an assistant Ah. secretary, your price of arrangement sa mga ganyan will be higher. you know what, Eric? Siguro that's my problem. That's my problem siguro. Parang I am kind of naive about these things, or maybe because I didn't see it with my father. Yes, hindi ganun si Justice Badoy eh. Yeah. Also, my husband is so Opo, oo. talaga. So, the man closest to me, I never saw it, diba? So, even PRRD, lalo na. I mean, he himself admits that he likes beautiful women. I saw it. But he would never appoint you just because he had a relationship with you. May mga Agree. chismis, no? Sila ni Mocha, Agree. hindi naman totoo yun. O kami daw, hindi totoo yun. Diba? So, Yun. Paano yun, ma'am, intriga na lang yun dahil you are performing well in the government, in the cabinet, Thank you, Eric. and you deliver. Oh. Pero yun talaga kay Claire Castro, mga kababayan. Akala natin joke lang yun, na kinotya lang, mga kababayan. Like teasing-teasing, pero mayroon talagang basihan pala na Isa ilkak lang na gawain mo, ma'am, sino makakagawa noon sa napakahirap na communications requirements to fight the Tayo propaganda yun, Eric. machinery Ano of the ba? Hindi naman ako CPP, NDF. tayo yun. Pero ma'am, Isang tip. yeah, thank you, ma'am. Ma'am, gusto ko tong punta ng sinasabi mo eh. Kasi kung makaasa tagkalin nyo yan kay Claire Castro. ito si Yeah. si Claire Castro, parang si Oh. Ontiveros at si Dilima. O parang sinong, nga term mo, ka Eric, Immaculada? Parang kung sinong Immaculada? Na mga Mary Immaculate Conception ang datingan. okay. Immaculada Conception. Na righteous, morally upright, na mga gender champion Yung of gender Kunwari. equality. Diyos ko Lord. Anong tawag sa babaeng mangkanor, mga kababayan? Hindi natin sinasabi si Claire Castro, ha? Nagtatanong lang tayo, anong tawag sa babaeng mangkanor? Mga tirador pala. Tirador ng mga bata! Pala. At saka sa kanila, no, parang hilig nila magmalinis. Tapos kasi meron siya, nilabas siya na statement. Yeah, Naglabas that's siya the ng word statement. magmalinis. Mahilig magmalinis. Yung statement niya yesterday, sinabi niya na, sinabi ni Amy Marcos daw na hindi pinalaki ng maayos, etc. And then she said, bakit? Sino ba? Ang presidente ay ikinasal. Mga ganyan. Wow. Tapos Isa lang ang asawa. faithful daw sa asawa. Bakit tira daw sa puwet sa kapwa lalaki, sabi ni Dean Chase? Really? Isip ko, sa mga perverts na ito, ano ibig sabihin ng faithful? Di ba kapag ang asawa mo mismo is asking, she gets off watching you and almost forcing you to have sex with a man, di ba? Wow. And watching, that's their perversion. In other words, Perversion what to the is max. Claire Castro talking about? Diba? Like, Yeah, the no? whole world knows that these are drug addicts who are sex perverts Pag nanakaw pa, that have Yeah. sickened the gamitin pa ang pera ng entire bayan. nation with videos na talagang may proof na hindi nila sinasagot ng maayos, di ba? So, this is our issue with Claire Castro eh. No, ang kapal talaga ng mukha, no, that you can be Correct. talking about Kalkalin nyo nga yan ng maigi para makaganti tayo dyan kay Claire Castro, mga kababayan. Akala mo kung sinong magaling yan. all of this. And ang the one that you hold up pa as an example
is Bongbong Marcos. Correct, And Lisa of all. Marcos, these sex The Lord. perverts who have sex orgies and Ay, swingers. oh. What the fuck is she talking about, di ba? Di ba At What noon are pa, you ma'am, yun talking ang kwan niya, di ba, about? ma'am? Yun ang record ni Marcos Jr. eh. Pag natipuhan ka sa panahon ng tatay niya ng diktadura, pipick upin ka sa disco house. Yes. Sa gusto mo. Oh. Pipilahan ka nila. Yeah. Yes. Alam mo, Eric, wag na lang natin pag-usapan muna yan, ha? Pero totoo yun. Definitely totoo yun. Kahit na lang dito tayo dito sa recent history na presidente siya. Yes. Ano ba Opo. lumabas? Ang lumabas habang presidente siya, nasa US siya, Oo. nagbayad siya ng 40,000 Lalaki ha? Tapos, ginamit din si Lisa. na call boy para Call boy. chupa-chupain niya. At ang asawa niya ang Pati pinatusok daw sa pit, mga kababayan, di ba? It's too big. Kaya pala, No. Ang diverticulitis asawa ka. niya ang nag-arrange. Tapos buti sana kung kwento lang. Dude, may Tapos, video. habang daw ma'am nagbi-BJ daw siya, yung sabi, nakakotod to si Maharlika, sinasabi daw ma'am doon sa recording, na nag-do-it-yourself din si Lisa. Laka! Ko Lord, ang itsura ng palaka. Pero yung yung, di ba, mayroong screenshot yun, mga kababayan, na andun si Palaka. The figure, yung katawan, yun talaga, mga kababayan. Undeniable ang resemblance talaga. Itsura talaga. Palakang palaka, mga kababayan. Give me the toy, daddy. Ay, naku pa. Kadiri! Tapos ang example ni Claire Castro sa katinuan sa pagrelasyon si Marcos. Kaya nga the bloody nerve of this Example pa si Marcos na example sa mga matitinong tao sa relasyon. Castro talagang she's in a Stupid. parallel Idiot. universe. What's she talking about? Diba sino ba pinag-uusapan nito? Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos na mga sex perverts na Oh. Yeah. diba? Chupa-chupa-ero na, oh my gosh. Diba? So, Chupa-chups, why is he talking oh. about in virtue pa na ikinasal? Kinasal. Isa lang ang asawa. Oo, hindi naging kabit. Excuse me, ha. Dapat, ma'am, hindi niya pinakialaman yun. Kasi, ma'am, in fairness to Amy Marcos, the commentary made by Senator Amy was not about the personal relation she has with Marcos Jr., but the way Marcos is handling the government affairs right now. Dapat doon siya nagkomentaryo. Di po ba, ma'am? Whatever is the purpose of Amy about that, kung yan ay drama o totoo, bukal sa kalooban niya na pumuna sa kanyang kapatid na hindi maayos ang kanyang kinalakihan at resulta nito ngayon ang problema ng bansa, the commentary of Claire Castro should focus on that. Pero I like your point, mama, na nakialam pa siya sa personal na buhay ng magkapatid para lamang magpasipsip kay Marcos, sablay pa. Nakialam na, sablay pa. Si Marcos at si Lisa, ang pinaka hindi mo dapat i-example how to build a family relation. Dahil base doon sa sa kanila issue sa kanila mga kababayan, kaimoralan. Their children are addicts according to Yes. Oh, yan ang sabi ni Cathy Binag, pati si Amy mga kababayan, sinabi na mga adik. Correct. Tapos, on top of that, Claire Castro has to respond to these allegations. And she did Kumakalat yan, ma'am. Kumakalat yan. She denied it. But I was told that there are Jowa niya yung evidence again. Oh my God, ayoko makita. The evidence dyan, ma'am, lalo na kung ma-point ito sa pagiging assistant secretary position. Itong si Polo Martinez, ayun na yun ang ebidensya. Pangalawa, hindi tayo magugulat na may Dilima Part 2 story kay Claire Castro kasi... So paano na yan? Di ba married? Eto kung totoo, di kabit. Or like Castro, hinahamon ka namin kay Castro, kasuhan mo sila, Mukhang yun nga ang gusto niya the way she acts dyan sa very unpresidential communications group na dala niya, ay mukhang siyang sentro, hindi yung mensahe, ma'am. Kaya beauty siya sa sarili niya kapag may attention kagaya galing kay Attorney Polo Martinez na to ng DOJ. Claire Castro, maganda, matalino at beauty in the best siya. Pero we've come to expect this level with this Marcos administration, di ba? Na wildly incompetent, wildly arrogant, wildly addict, disrespectful of the law, across the board. Abusado. I'm tying it up with what Cora Guidote said. It's tama yun.
government. I cannot think of one agency na tumitindig. But to be Tindig fair Pilipinas. to the numerous public servants, thousands Yes. upon thousands, hundreds of I thousands, agree. there are plenty of them who continue to work for the country at hindi nila Agree. kasalanan na yung leaders nila ay mga sindikatong drug Sindikatong drug addict, magnanakaw, Kasi hindi naman lahat na. kinabang din, di ba? They're just Tama. keeping the country together, di ba? Tama. Tama ka dyan, Ma'am Lorraine. At ma'am, i-hold muna natin itong pag-discuss kung Eric, paano last- ginamit yung confidential fund, ma'am, ha? Babalikan natin yan in our next episode. Ma'am, Yeah. go ahead. Mayroon ka pang gustong idagdag, please. Meron Last pa! chance Tira. lang para Oh. naman Go ahead, ma'am. maintindihan ng mga tao. Gusto ko lang ipa-play yung accuse yung binayaran ni Risa Ontiveros para Ay, oo, grabe no. Yan si Risa, dapat ikulong din yan mga kababayan ha. Ikulong din yung animal na yan. Buisit na yan. Yung bayad suspect niya, bayad witness, malaking kasalanan yan ha. Pananagutan mo yan, Risa, tanas. kita ninyo. Sige. Kasi gusto ni Risa Ontiveros kalimutan natin ito, and then she filed cyber libel cases against Lahat ngayon mga kababayan, hawak nila eh. bloggers who Sige. discussed this, but that cyber libel case was thrown out of the window. Sige. May kopya pa tayo yata dyan, ma'am. Sige. This is, I think, about kay alias Michael. Yes, Alias correct. Rene, alias Rene. Alias Rene. Oh. Alias Rene. Sige. And ito, behavior ito ni Risa Ontiveros at saka ni Ronald Llamas. Ay, Okay, nako. go. Yan mga no, yan mga para mga ako ni Senrisa Ontiveros Mahudas. para mag-testify laban kay PRRD, VP Sara oh, yan. Hindi na dapat palampasin yung ganyang mga ugali mga kay Pastor kababayan. Apollo C. Ako po yung witness na nakatakip yung muka, pero ngayon hindi na sapagkat Oo. nagsasabi na ako ng totoo. Yeah. Okay. So, Ma'am, itong si alias Rene ay maraming na-reveal ito. At isa dyan ay ang manipulasyon, pagbabayad, panunuhol, witness tampering sa one-woman show sa Senate na ginawa ni Ontiveros as a prelude nila ni Marcos at Romualdez para lumpuin at durugin si Pastor Kibuloy. Sabot talaga no. Bago nila sinagawa yung panggigipit kay Kibuloy, ginamit muna si Risa Ontiveros sa Senado. At ang Kingdom of Jesus Christ. Di po ba? Lahat mga kababayan. Kay Tatay Digong, ginamit nila ang Quadcom. Kay VP Sara, bago ang impeachment, ginamit nila ang good government sa Kongreso. Ma'am. Grabe, At saka mga yung, salbahe. gusto ko kasi malaman ng Pilipino, no, we're working on it, my team and I, kung yung method ni Ronald Llamas at ni Risa Ontiveros, kasi Nilamas. ulit nila at umuulit ngayon to the destruction of our country. Kung ano yung ginawa nila kay CJ Corona. They Correct. destroyed a very distinguished and noble public servant, and he died a broken man because of the lies Kawawa si and deceit. Corona, no? Ang mali ni Corona, mga kababayan, hindi siya nagpatulong sa Supreme Court. Sana nagpetisyon yon bago na ITRO muna yung impeachment niya. Media operations of Risa Ontiveros and Ronald Llamas, this toxic Sila Llamas din yun, no? labidabs, no? So, Yeah. Ay, nako. Na ginamit nila, ma'am, ngayon. Magjowa ba yan sila? May issue na magjowa, no? Ma'am, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte, yung kanyang taktika, tampering of witnesses, manipulation, panunuhol, kundi pati na kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. We are very sure sa aming paniniwala ni Ma'am Lorena. Yan talaga, no? Bakit sinasali nila sa mga kababayan na panggigipit si Kibuloy? Wala namang kinalaman si Kibuloy sa gobyerno. Talagang salbahe, no? Na involved itong dalawa na to eh. Kasi hindi makilala ni alias Rene, yung ibang Alias mga Rene. doon. Pero mga staff at tauhan ni Risa Ontiveros ang nandoon, mga lawyers niya. According dun sa kanyang video revelations. At hindi kami magtataka, ako Ma'am Lorraine, na isa sa mga scriptwriter nito at operator ay si Ronald Boy Tartar Llamas. Tartar! Na allegedly ay lover boy ni Hontiveros. May commonality talaga itong tatlo, ma'am, no? Si Hontiveros, si Puro mga Dilima, si Aling Claire. Oh, Mahilig sila sa tinatawag na lover boy. lover Si lover boy. boy. kasi Kung ano pong ibig sabihin kasi nun. naman, Eric, paano ka naman hihindi kay Ronald Llamas? Kadiri. Nakapugi.
Oh, boy tartar. Kung Hindi si naman Jing naman. Paras pa, a face Tartaraces. that even a mother couldn't love. Paano ka naman hindi kay ano, kung ikaw naman ay lalaki, paano ka naman hindi kay Laila de Lima? Oh, right. So, tingnan mami. Saba. Lalo pag nakabikini siya. Nako, Lord! So, Nakabikini we are nakita mo. we are trying to do this ridicule because sabi nga namin ni Ma'am Lorraine, yung ridicule po and humor are the best form of countering yung dirty propaganda operators to give them their own dose of At saka, medicine. alam mo, Eric, mga kababayan, these people pass themselves off as virtuous. Ay, nako. Their customer, Ah. she's talking about kasal and faithfulness. And si Sabat, Mhm. si Virus, ganun din. What? Ganun din mga What? What? Si It's Dima, very Prentice important. of a woman. Oh, parang as if no na ano mga kababayan na normal lang sa isang babae ang ano makiapid. Dinadamay pa niya ang mga woman, mga kababayan. Lahat ng woman. Yeah, frailties of a you have to take off their masks because they are Yeah. public servants Mm, and show the idiots. people who you truly are. Okay? Yeah. Because they make avowals to virtue eh. Pag Yes, correct. Ganyan, shut the fuck up na lang. Shut up Shut about At kung ma'am, kung Mm. sila ay mga pribadong individual, wala Okay kaming lang. pakialam Oo, po. wala kang Walang pakialam. interes ang publiko at mamamayan. But if they are paid at doing ang mga bagay na kabulastugan na ito while holding public office and having resources from the funds of the people, may karapatan po tayong magkomentaryo at pumuna at sila ay dapat itakwil sa mga komentaryo na ito, Ma'am Lorraine. Yan. So, malamang nagsusnort siya sa palakan niya. Ayun, nag-snort. Yan ang priority niya. Addict yan eh. Ayun, mas priority pa daw ni Bangag mga kababayan ang pagbabatak kaysa sa magserbisyo sa mga tao. Yan mismo sinabi nila to ni Badoy tinaka Eric Oh, I agree, sabi ni ka Eric mga kababayan. Pero yan na rin ang sabi ni ni Super Ate. Yung kapatid mismo ni Marcos mga kababayan, si Amy. Pabayaan na daw nila Ang sabi niya, talagang bumabatak kahit noon pa. Kung bumabatak daw yan mga kababayan na naaaburido sila, pati sila nadadamay dahil dugyot na dugyot yung dadating mga kababayan sa bahay. Pupunasan pa nila, sila pa ang maglilinis mga kababayan dahil marumi. Galing sa, ewan na natin kung saan. Priority niyang paghataw. It may seem like a joke, but it's not. I know Yeah. drugs. Oo! Nakakatawa. Joke mga kababayan si Marcos, diba? Nakakatawa. Pero kawawa tayo mga kababayan dahil mayroon tayong ganitong presidente sa ating bansa. Kahit sa ang post mga kababayan, kahit pa siguro magpapako yan sa cross, pagtatawanan pa rin yan si Marcos mga kababayan. Kahit anong sabihin niya, ang daming natatawa mga kababayan. Tingnan nyo. It's Daily yata yan, ma'am Ma'am, daily dose na yata yan Our day, Ano yun? school, daily dose. Sa halip na daily bread mga kababayan, daily dose ang Daily inaantupan. dose na yata yan. Yung tira. Hindi lang Eric, daily dose na multiple doses everyday, naglo-load Every siya. day. Yung sinasabi nung Microdosing, para hindi daw ma-overdose. Expert na talaga sila mga kababayan. No? Dahil sabi ni Amy, since kabataan pa daw mga kababayan. kapatid niya mismo, micro-loading, di ba? Microloading. Alam mo Marcos, Microdosing. macro-loading ka na, mag-overdose ka na. Wala, tigok yan! Ah, Ma- let's- ma- Pero wala, mga na yan, expert na yan mga kababayan. Kumbaga sa mga, parang mga, kapag tapos na ng mga doctorate degree na yan sila. Kung may mas mataas pa mga kababayan, expert na yan sa mga bagay na yan. Tingnan nyo mga kababayan, yung nag-inspection si Marcos doon sa mga nasabat daw na droga. Ang sabi niya, baka daw napalitan, mag-iiba daw ang texture mga kababayan. Ano pa ganyan sa kamay, mag-iiba daw ang texture. Alam mga kababayan ang texture ng pala mga pulburo na yan. Tayo, malay ba natin anong texture niyan? Pero si Bangag, kailangan daw i-inspect dahil nag-iiba ang texture. Sabay ganyan sa kamay. Yun. Please, do the world a favor. Mag-overdose ka na, hayop ka. You're the most... Baka doon nga papunta yan, Ma'am Lorraine. Ay, hindi na yun ma-overdose. Ganyan ka-expert mga kababayan. Sana. Oo. Doon. Tama ka. Ma'am, balikan ko lang ng konti yung kay Cecil Guido. Kay Cora Guido. Ay, oo. Isa pa yan mga kababayan. Yung accountant yan Magaling na accountant ng mga kababayan. Tapos, diniscuss niya yung
Yung utang ng Pilipinas pumalo na sa 18.1 trillion pesos. Diyos ko Lord, 4 na taon pa lang si Marcos, mga kababayan. Pas mukhang hinigitan na niya yung inutang sa panahon ni Tatay Digong, the whole 6 years si Tatay Digong na mayroon pang pandemic ha, mayroon pang build. Kay bangag, mga kababayan, wala lahat. Wala tayong nakitang saan napuntahan, tapos napakalaki ang utang. Pinsan sila, ma'am eh. Si Cecil talaga? Guidotti is, I talked to her. Alvarez. Yeah. Alvarez, asawa ni Sunny Alvarez, ni Senator Alvarez. Cultural icon naman yun sa mga theater yun, ma'am, stage play and environmental advocacy. Si Cora Guidotti, ma'am, isa sa mga naging malaking dagok sa kanya bilang lingkod bayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lingkod in her bayan para sa capacity as ano? Senior Economic and Financial Analyst ay yung pangungutang ng bansa. O yan. Grabing pangungutang under Marcos administration, mga kababayan. Nilubog tayo sa utang, mga kababayan, ni Na Marcos. napupunta sa pangungurakot. Kaya tinawag niyang scam. Scam. Ma'am, kahapon lang ang posting ay 18.1. 18.7 trillion 18.17. pesos. Ang utang ng Pilipinas, and in only just less than 3 years, 5 trillion mahigit ang Tandaan. idinagdag ni Marcos sa pangungutang, hindi para palaguin at pasulungin ang agrikultura, industriya, manufacturing, Para yun pagtapal sa mga nakawan, mga kababayan. and economic foundation, kundi para tabunan ang trilyones na ninanakaw nila. Yun Trilyones. ang term nga na ginagamit ni Ma'am Cora, ma'am, ay ino-offset ng pangungutang na sobra-sobra ang sobra-sobrang pangungurakot na to Grabe, no? propel the economic development of the country. Kaya scam ang tawag, Ma'am Lorraine. Is coming. Kung kay Tatay Digong dati, mga kababayan, ang tagline, change is coming. Ngayon, scam is coming. Bambubudol. And yet, you have an entire government machinery that's protecting Oh. Yes. Ay, kasabwat. criminal. Kasabwat. Pointedly, Bumangag. the AFP and the PNP, Ay, the nako. ones who can stop this. Diba? Browner. Stop the free fall of the country into destruction. No? So, grabe talaga. What are we to do? What are we to do but to unite and to fight this? And I really Kita mo, ma'am, yung ma'am, yung kanyang sinabi ni Ma'am Cora, kinurap na po ang lahat ng institutions ng gobyerno. Kinurakot na niya. At hindi ko alam kung mayroon pa mapagkakatiwalaan o matatakbuhan ng taong bayan. Na? Isipin mo nga yun. Kawawang taong bayan. Isipin natin ngayon lahat. Meron pa ba? Meron pa bang departamento? I'm pretty sure there are a lot of faithful public servants. Pero kahit sila, Helpless hindi naman sila yung helpless. leader Diba? Yes. Sumusunod sila. Tama. Pero talagang dito mo makikita yung sovereignty ng isang tao ay mahalaga. Na you will say, I will not be part of this, I resign. Tama. No, hindi ko Agree. sinasabi na dapat lahat kayo mag-resign, no. Pero pagka kunyari ang konsyensya ninyo ay kinakausap na kayo, like Yung mga mga kababayan, wag na lang kayong makipag-cooperate dyan sa nakawan. Kung mayroon kayong mga nalalaman or may ipapagawa sa iyo, wag kayong pumayag. Yan na lang magagawa ninyo. what's his name, yung recent DICT na undersecretary, 1 month lang nag-resign na siya. Ganun. No, bakit ko susuportahan yan? Pero syempre, hindi mo naman pwedeng lahat mag-resign. Ang sinasabi ko lang na, pag-appoint Wag lang makipag-cooperate sa nakawan. Don't be a part of the problem. ka ni Marcos at pumayag ka, naku po, di ba? Ma'am, your final synthesis for this episode natin, lalo na po sa take-off mo kanina, napakaganda. The whole government has become a scam and it is now operating like a scam against the people. Go ahead, ma'am, doon sa take-off na yon na sinabi ng isang mataas na Bangko Sentral official dati na si Cora Guidotti. Why I often wonder kasi why was I born at a time like this, 'di ba? Siguro tayong lahat dito na nagsasama-sama, iisa yung meron tayong shared na mission. And I think that it is our journey to nationhood kasi ang Pilipinas napaka-dysfunctional, napakadaming kailangang ayusin at baguhin, no? Unang-una magsisimula ang pagbabago sa sarili, etc., etc., 'di ba? Pero kapag ang estado ay abusado, hindi pwedeng tumatahimik ang tao. Ang mga
Kasi ang isang bansa ay gawa ng estado at ang taong bayan. So dapat yung balanse na yan maganda, ang balanse. Dapat malakas ang estado kasi may mga kriminal no? Kailangan ma-enforce niya yung batas, 'di ba? Pero ang mga tao kailangan malakas kapag ang estado ay abusado. Hindi ka pwedeng tumahimik kasi kapag yung imbalance na yan ay gumanyan, mag-uwian na lang tayo, wala nang Pilipinas. Mag-uwi. Kasi yung mga bansang napakagaganda, malakas ang tao at malakas din ang estado. May checks and balances. So, ito yung pagkakataon natin na matutunan yung dapat natin tutunan at ihilom ang dapat mahilom. So, maraming salamat at magkakasama tayo sa biyahe na ito. A Journey Towards Nationhood. Kasama natin si PRRD dito at ang Vice President. Yes, at ang anumang lipunan at bansa na dumadaan sa paghihirap, ang mamamayan niya na nagkakaisa ang magpapalaya sa kanyang lipunan at sa kanyang bayan. Ngunit ang paglaya na yan ay dadaan sa proseso ng pagmumulat at pagtataas ng kamalayan mismo ng mga mamamayan. Kasi ang sama-samang pagkilos at ang pagtindig ng tama at matapang mula sa taong bayan magmumula sa kanilang kahandaan sa kamulatan at kamalayan ng kanilang pag-iisip. Mabubuo ang malakas na damdamin sa pagtatanggol ng kanilang bayan at ng kanilang kalayaan. Ma'am, thank you so much Thank you, for Eddie. joining us sa Bigwas ng Agila. Abangan niyo po ang susunod pang episode ng Bigwas ng Agila, Confidential Fund, AMLAC Abuses, AMLAC Operations, at pati na po ang confidentiality in confidential and intelligence projects and operations. Ma'am Lorraine, mabuhay po kayo. Mabuhay Thank you. ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay! Ano Bye. masasabi dito mga kababayan? Post